Ezekiel chapter 42. Mga banal na kwarto para sa mga priest. Pagkatapos nun, dinala ako ng lalaki sa outer courtyard. Dumaan kami sa gate sa north. Huminto kami sa building na may mga kwarto. Nandun yon sa bandang north, malapit sa dulo ng west side ng temple. Nasa 168 feet ang haba ng building at 84 feet ang luwang. Nakaharap yung isang side ng building sa inner court na 34 feet ang lawak. Tapos, yung kabilang side naman nakaharap sa lakaran na nalalatagan ng mga bato dun sa outer courtyard. May 3 floor yung building at may mga terrace. Sa bandang north ng building, may hallway papasok na 16 feet ang luwang at 168 feet ang haba. Nakaharap sa north yung mga pintuan ng mga kwarto doon. Dahil sa terrace, mas makitid ang mga kwarto sa taas na floor kumpara sa nasa gitna at nasa pinakababang floor. Ganon ang nangyari kasi 3 floors ang building pero walang mga haligi na kagaya sa ibang mga building sa courtyard. May pader na naghihiwalay sa building na ito at sa outer courtyard. 84 feet ang haba nun. Kadugtong ng pader na ito, may mga kwarto pa na 84 feet din ang haba. Pero doble ang haba ng building na katapat mismo ng temple. Sa ibaba ng mga kwarto, sa bandang east, may daan papasok mula sa outer courtyard. Doon nagsisimula yung pader ng courtyard. Sa south naman, may isa pang kaparehong building malapit sa dulong part ng west ng temple. May hallway din sa harap ng mga kwarto kagaya ng building na nasa north. Pareho rin ang sukat yung building. Pareho ang design at entrance. Sa ibaba ng mga kwartong ito sa south, may entrance sa bandang east. May pader din sa tapat nun. Sinabi ng lalaki sa akin, banal ang mga kwartong ito. Dito kakainin ng mga priest na naglilingkod kay Lord yung pinakabanal ng mga offering. Dahil nga banal ang mga kwartong yun, doon din ilalagay ng mga priest ang mga pinakabanal na offering. Ang mga offering na butil, ang mga offering para sa kasalanan, at yung offering na pambayad sa kasalanan. Kapag nasa temple ang mga priest at gusto nilang pumunta sa outer courtyard, dapat iwan nila sa kwartong ito yung suot nilang mga banal na damit. Magpapalit sila ng ibang damit bago pumunta sa lugar kung nasaan ang mga tao. Ang mga sukat sa kabuuan ng temple area. After niyang sukatin ang loob ng temple, dinala ako ng lalaki palabas sa gate sa east. Tapos, sinukat niya yung buong area ng temple. Kinuha niya ang panukat niyang kahoy at sinukat niya ang east side. 840 feet yon. Tapos, sinukat niya rin yung bandang north, south at west. Pare-pareho ang haba ng bawat side. 840 feet din. May pader sa palibot nun. 840 feet ang haba sa bawat side. Yung pader ang naghihiwalay ng mga banal na bagay sa mga ordinaryo lang. Ezekiel chapter 43. Bumalik si Lord sa temple. Pagkatapos nito, dinala ako ng lalaki sa gate sa east. At nakita ko doon na paparating galing sa east yung liwanag ng presensya ng Diyos ng Israel. Parang rumargas ang tubig ang tunog nun at nagliliwanag ang lupa dahil sa ganda nun. Kagaya ito nung vision na nakita ko nung dumating ang Diyos para wasakin ang Jerusalem at nung vision na nakita ko sa tabi ng Chebar River. Tapos dumapa ako sa lupa. Dumaan sa east gate yung liwanag ni Lord at pumasok yun sa temple. Tinas ako ng Espiritu ni Lord at dinala sa inner courtyard. Nakita ko yung temple na puno yun ng glory ni Lord. Nakatayo yung lalaki sa tabi ko. Tapos narinig ko ang isang boses galing sa temple. Sinabi niya sa akin, "Tao, nandito ang trono ko at ang tuntungan ng mga paa ko. Forever akong titira dito kasama ng bayan ng Israel.
Hindi nadudungisan ng mga Israelites at ng mga hari ang banal kong pangalan dahil sa pag-worship nila sa ibang mga Diyos at sa mga tinayo nilang monumento para sa mga namatay nilang hari. Nagtayo ang mga hari ng mga palasyo. Katabi lang ng entrance at poste ng palasyo, yung entrance at poste ng temple ko, at isang pader lang ang pagitan namin. Binastos nila ang banal kong pangalan sa paggawa nila ng masasamang bagay. Kaya sa galit ko, winasak ko sila. Ngayon, dapat ihinto na nila ang pag-worship sa ibang mga Diyos at wasakin nila yung mga monumentong yon. Tapos, titira ako kasama nila forever. Tao, i-describe mo sa mga Israelites ang itsura ng temple at ipaaral mo sa kanila ang plano nito para ikahiya nila ang mga kasalanang ginawa nila. Tapos, pag kinahiya na nila ang mga nagawa nila, i-explain mo ang plano ng temple, yung design nun, yung pagkakaayos ng lahat ng nandun, yung mga entrance at exit, yung buong itsura nun, pati lahat ng rules at tuntunin dun. Isulat mo lahat ng ito para makita nila kung paano nakaayos ang lahat at masunod nila ang lahat ng rules dito. Ito ang tuntunin ng temple. Ang buong area sa ibabaw ng bundok ay magiging sobrang banal. Tandaan nyo, ito ang batas ng temple. Ang altar. Ito ang mga sukat ng altar, gamit ang parehong panukat na ginamit sa temple. Sa pinagpapatungan ng altar, may maliit na kadal na 20 inches ang lalim at 20 inches ang lapad. Yung edge nun ay 10 inches ang taas. May 3 layer ang altar at square yun lahat. Ang sukat ng pinakamababang layer ay 26 feet sa bawat side at 4 feet ang taas. Yung gitnang section, 24 feet naman ang sukat ng bawat side at 7 feet ang taas. May maliit na hukay din sa palibot nun na 20 inches ang lalim at 10 inches ang taas ng edge nun. Ang pinaka-ibabaw na part ng altar ay 20 feet by 20 feet ang sukat at 7 feet ang taas. Doon sinusunog ang mga offering. May tig-isang sungay ang 4 na sulok nun na mas mataas kesa sa ibabaw ng altar. Nasa bandang east ang hagdanan paakyat sa altar. Ang pagdedicate sa altar. Sinabi ni Lord God sa akin, tao, pag naitayo na ang altar, dapat i-dedicate mo yon. Mag-offer ka ng handog na susunugin. Tapos, iwisik mo sa altar yung dugo ng mga hayop na sinacrifice. Ang mga priest lang na galing sa tribe ni Levi at ang kanizadok ang pwedeng mag-serve sa akin. Bigyan mo sila ng isang batang toro na offering para sa kasalanan. Akong si Lord God ang nag-uutos nito. Kumuha ka ng konting dugo doon at pahiran mo yung 4 na sungay sa mga sulok ng ibabaw ng altar, yung mga sulok ng gitnang layer at yung mga edge nun. Ganito mo itatalaga at gagawing malinis ang altar. Kumuha ka ng toro na iaalay bilang offering para sa kasalanan at sunugin mo yon sa isang designated na lugar sa labas ng temple. Kinabukasan naman, kumuha ka ng lalaking kambing na walang kahit anong depekto at ialay mo yon na handog para sa kasalanan. Ipanglilinis niyo sa altar yung dugo nun, gaya ng ginawa niyo sa toro. Tapos, kumuha ka ng batang toro at lalaking tupa na parehong walang kahit anong depekto. Iaalay niyo yon kay Lord. Aasinan niyo ng mga priest at susunugin bilang offering sa akin. 7 araw kayong mag-aalay ng isang kambing, isang toro at isang lalaking tupa bilang offering para sa kasalanan. Lahat yun ay dapat walang kapintasan sa katawan. 7 days itong gagawin para maging malinis ang altar at maidedicate sa akin. Pagkatapos ng week na yon, mula pang 8 araw, mag-aalay naman ang mga priest ng offering na susunugin sa altar at ng mga peace offering. Tapos nun, tatanggapin ko kayo. Ako si Lord God. Ako ang nagsabi nito.
Ezekiel chapter 44. Ang purpose ng gate sa east. Tapos, binalik ako nung lalaki doon sa gate sa bandang east ng temple. Sarado ang gate na yon. Sinabi ni Lord sa akin, dapat lagi lang nakasara ang gate na ito at hindi bubuksan. Walang papayagang dumaan dito kasi dito pumasok si Lord na Diyos ng Israel. Kaya dapat palagi lang itong sarado. Ang leader lang ng Israel ang pwedeng pumunta dito para kumain ng banal na pagkain sa harapan ko. Pero pagpapasok siya at lalabas, yung daanan sa gate ang gagamitin niya. Rules sa pagpasok sa temple. Tapos nun, dinala ako ng lalaki sa gate sa north papunta sa harapan ng temple. Pagtingin ko, nakita ko ang temple na puno ng liwanag ng presensya ni Lord. Dumapa ako sa lupa. Sinabi ni Lord sa akin, tao, tingnan mo ito. Tandaan mo at pakinggan mong mabuti ang sasabihin kong rules and regulations tungkol sa temple. Tandaan mong maigi kung sino-sino lang ang pwedeng pumasok sa temple at sino ang bawal doon. Sabihin mo sa pasaway na bayan ng Israel, ako si Lord God at sinasabi ko sa inyo na itigil nyo na ang grabeng pambastos na ginagawa nyo. Binaboy nyo ang temple ko. Nagpapasok kayo sa temple ng mga dayuhan at mga taong hindi sumusunod sa akin nung nag-offer kayo sa akin ng pagkain, taba at dugo. Sinira nyo ang kasunduan natin dahil sa mga nakakadiring ginawa nyo. Imbes na kayo ang mamahala sa mga banal na gawain, pinabayaan yung mga dayuhan na maging in charge sa temple ko. Kaya ngayon, bawal pumasok sa temple ko ang kahit sinong dayuhan na hindi tuli at hindi sumusunod sa akin. Bawal din pumasok dito yung mga dayuhan na namumuhay kasama ng bayan ng Israel. Ito ang sinasabi ni Lord God. Ang parusa sa mga Levites. Sinabi ni Lord sa akin, paparusahan ko ang mga Levites na umiwan sa akin at sumama sa bayan ng Israel sa pag-worship sa mga Diyos-Diyosan. Pwede pa rin silang mag-serve sa akin bilang guard sa mga gate at worker sa temple. Sila magkakatay ng mga hayop na i-offer ng mga tao bilang handog na susunugin at ng iba pang alay. Magsaserve sila at tutulong sa mga tao, pero dahil in-encourage nila ang mga tao na sumamba sa mga Diyos-Diyosan at nilid nila ang bayan ng Israel sa kasalanan, sinusumpa ko na paparusahan ko sila. Akong si Lord God ang may sabi nito. Hindi na sila magsaserve sa akin bilang priest at hindi na rin sila makakalapit sa akin at sa mga bagay na banal, lalo na sa mga sobrang banal. Mapapahiya sila dahil sa mga nakakadiring ginawa nila. Pero i-a-assign ko sa kanila ang mga gawain sa temple. Sila ang gagawa ng lahat ng mabababang trabaho doon. Ang mga priests, sinabi pa ni Lord God, pero pwede pa rin lumapit at mag-serve sa akin sa temple ang mga priest na galing sa tribe ni Levi at angkan ni Zadok. Kasi tapat pa rin silang nag-serve sa akin kahit nung tinalikuran ako ng bayan ng Israel. Sila ang mag-aalis sa akin ng taba at dugo ng mga hayop na sinacrifice. Sila lang ang pwedeng pumasok sa temple ko at lumapit sa altar ko para mag-serve sa akin. Sila ang in charge sa pagsamba doon. Pag pumasok sila sa gate papunta sa inner courtyard ng temple, dapat gawa sa linen ang isusuot nilang damit. Bawal sila magsuot ng damit na gawa sa wool kapag naka-duty sila sa inner courtyard o sa loob ng temple. Dapat linen din yung suot nilang turban at panloob na damit. Bawal silang magsuot ng kahit ano magpapapawis sa kanila. Bago sila lumabas at humarap sa mga tao sa courtyard, huhubarin muna nila ang mga suot nilang damit pang serve sa temple. Iiwan nila yon sa mga banal na kwarto. Magpapalit sila ng damit para hindi mapahamak ang mga tao dahil sa mga banal na damit ng mga priest. Hindi pwedeng magpakalbo o magpahaba ng buhok ang mga priest. Dapat tama lang yung haba ng buhok nila.
bawal silang uminom ng kahit anong alak pagpapasok sila sa inner courtyard. Hindi sila pwede mag-asawa ng byuda o divorced na babae. Ang pwede lang nilang maging asawa ay either Israelite na virgin o kaya byuda ng kapwa nila priest. Dapat ituro ng mga priest sa bayan ko ang kaibahan ng banal sa ordinaryo at ng malinis sa hindi malinis. Pag may mga legal na kaso, ang mga priest ang magiging judge. Sila ang magde-decide sa mga kaso ayon sa mga batas ko. Dapat siguruhin nila na isa-celebrate ang mga piyesta na inutos kong gawin ayon sa rules at instructions ko. Dapat nilang ituring na banal ang Sabbath. Para hindi sila ituring na madumi ayon sa kautusan, bawal silang lumapit sa bangkay ng tao unless magulang nila yon, anak, kapatid na lalaki o kapatid na dalaga. Pero kung nagawa ito ng isang priest, maglilinis siya ng sarili at maghihintay ng 7 days. Tapos nun, papasok siya sa inner courtyard ng temple at mag-aali ng offering niya para sa kasalanan niya, para pwede na siyang mag-serve ulit sa temple. Akong si Lord God ay nagsasabi nito. Ang pagiging priest ang pinakamana nila. Hindi sila bibigyan ng ari-arian sa Israel kasi ako ang magpo-provide ng mga kailangan nila. Magiging pagkain ng mga priest ang mga offering na butil, offering para sa kasalanan at offering na pambayad sa kasalanan. Magiging kanila ang lahat ng dinedicate ng Israel para sa akin. Sa mga priest mapupunta ang pinakamagandang unang ani at lahat ng inoffer sa akin. Sa tuwing magbe-bake ng tinapay ang mga tao, ibibigay nila sa mga priest yung unang tinapay na niluto. At dahil doon, mag-i-stay ang blessing ko sa mga bahay nyo. Bawal kumain ang mga priest ng kahit anong ibon o hayop na kusang namatay o kaya pinatay na mabangis na hayop.